Hello, welcome back to my channel. Dito po sa video na ito, ang isi-share ko po sa inyo kung paano po ang tamang pag-cut ng ating mga kompresor at paano po pagtanggal ng kanyang copper para po ating maibinta kung kinakailangan po nating ibinta. Ito po ang makina ng aircon o tinatawag nating rotary compressor. Dalawang cuts po ang kailangan katulad nito para po natin ito'y matanggal. So dito po yan. Huwag po dito sa masyado sa baba dahil makapal po dito. Kapag ito'y matamaan, matagal po kayong magkakat. At dito naman po sa kanyang head, kailangan din dito lang ang distansya. Tingnan mo yung distansya. Dahil pag dito mo yan ikat dyan, dito mo yan ikat sa hakso or metal cutter or grinder or acetylene, natamaan po ito. So masyado po siyang makapal. So dapat dito po ang tamang distansya. Nakikita nyo ang tamang distansya. Pwede nyo po yung sukatin para magiging ganito ang kanyang resulta. At dito naman po sa reciprocating compressor or makina po ng ating rep, dapat dito po yan natin ikat medyo mataas konti dito sa kanyang soldered dahil kapag dito po matamaan sa kanyang soldered, matigas po ito ang part na ito. So ngayon po, ipapakita na po natin sa inyo kung paano po magtanggal ng copper sa makina po ng aircon at saka makina ng rep. Sobra po itong mahirap kaya dapat po tayong mag-ingat para po tayo hindi masugatan. Pero po paalala lang po kapag tayo po nagkakat ng compressor kung ating ginagamit grinder or acetylene torch, kailangan po natin ng fire extinguisher. Kung wala po tayong fire extinguisher, kailangan po mahanda po tayong maraming tubig at saka po buhangin. Dahil ang makina po ng aircon at saka rep, mayroon po yung oil sa loob, capilla oil. So kung sa aircon ay R22 ang kanyang refrigerant, dapat din ay ang kanyang capilla oil is number 22 din po ang kanyang capilla oil. At sa rep naman, kung 134A ang kanyang load na refrigerant, dapat din na 134A din ang kanyang capilla oil. So uulitin ko po, kailangan po natin ng fire extinguisher. O kung wala po tayong fire extinguisher, maraming tubig at saka buhangin. Ngayon po, ipapakita na po natin kung paano po natin tanggalin ang kanyang mga copper. Unahin mo natin itong kanyang copper sa kanyang reciprocating compressor o makina po yan ng rep. Ayan po, pakita po natin kung gaano ito kahirap. Kailangan po dito sa banda na ito, cut niyo po itong mga kanyang mga tie wire. At pagkatapos naman po, pag natanggal na po itong kanyang tapos tanggalin, kailangan niyo po nang ikat ng steel cutter, katulad po nito. O kung wala kayo, pwede naman po nang gumamit po kayo ng ganito or plier para po sa kanyang pagtanggal or pagkat. Kapag nakat na po yan, katulad nito, pwede po itong gamitin. Kung wala kayong gunting or scissor, cutter, pwede naman po itong hawak ko. Pero mas matagal po ito, ganitong proseso. Mas mabuti kung mayroon kayong scissor or steel cutter. Tulad po ito. Kapag po yan ay na putol na, hindi po ito magiging madali. Kaya wag po tayong gumamit ng kahit anong pamalo. Dahil mas lalo po tayong mahihirapan. Kung mahirap tanggalin ang copper nitong winding ng ating mga rep, mas lalo pong mahirap tanggalin ang copper ng ating mga winding sa ating sa aircon. Ito pong copper na ito, naglalaro po ang presyo dito. Sa ngayon po ay 250 po per kilo. Pero ang presyo po ng copper, kapareho po yan para sa akin ng isang hagdanan. Pababa, pataas. At kung minsan po, katulad din po ng hagdanan, bigla itong bumagsak. Katulad po ng hagdanan. Yung presyo na 250, kapag bumagsak yan, dumiritso po yan sa 50 o 70 kilos. Sobra pong malayo sa kanyang presyo na 250. Ito po, napakita ko na po sa inyo kung paano tanggalin ang copper dito po sa kanyang stator, sa makina po ng rep or reciprocating compressor. Napakita ko na po kung gaano ito kahirap tanggalin. Ngayon naman,
Papakita ko din kung paano natin tanggalin ang winding or copper sa ating mga aircon. Ito po ang tinatawag nating, ito niulit ko po, ito po ang rotary compressor. Ito po, kapareho din po ito. Kailangan po natin itong putulin dito, katulad po nito. Yan. Isa-isahin po natin yan. Ulitin ko po, huwag po tayong gumamit ng anumang bakal na pangpalo dahil mas lalo po tayo nitong mahirapan. Kailangan po nating tanggalin ito para po kahit papano ay atin pong maibinta at magkaroon po tayo kahit kunti lang po natira. Pero dapat po tayo mag-ingat dahil pwede po tayo ditong masugatan. Ito po, kailangan po natong gumamit ng ganito para ito matanggal. Hindi po katulad kanina sa makina ng refrigerator o reciprocating compressor na dandahan ko lang po yung binubunot ang kanyang copper. Ito po, mas mahirap po ito. Kaya dapat po tayo mag-ingat dahil ito pong kanyang mga winding, ito po yung madulas dahil po sa kanyang kapilya oil. Gumamit po tayo ng ganito at saka dandahan po natin itong bunutin para hindi po tayo masugatan katulad po nito. Pakita po natin ito kung paano ito tanggalin. Ito po hindi magiging madali. Yan, katulad po niyan. Yan po, tanggal na po ang copper. Hindi po nito pwedeng pagsabayin ng marami. Kailangan po unti-unti ang kanyang pagtanggal ng copper. So sa mga tao pong sumusuporta dito po sa aking channel, nanonood at saka na-subscribe, sana po may natutunan po kayo dito sa aking ginagawang video. Ako po ay nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta at nanonood sa aking video. At kung gusto niyo po ng bago, subscribe po kayo sa aking channel at huwag po yung kalimutan ang i-click ang kanyang notification button para po pag may bago, madali niyo pong malalaman na may bago akong ginagawang video or vlog sa aking channel. So maraming salamat po at sana po may natutunan po kayo sa presyo ng copper, paano magtanggal ng copper sa ating mga makina ng ating mga aircon, makina ng ating ref, kung gaano ito kahirap, paano tayo kumita na mas mahirap, tulad po sa aking ginagawa dito sa video. Maraming salamat po. Thank you po.